Hi! Let me share with you guys yung panaginip ko. Kasi 'di ba, sinabi ko sa inyo na meron akong matinding pinagdadaan ng pagsubok. Then naging hobby ko yung manood ng about kay Lord. Yung mga nakakaranas ng problema katulad ko, nagiging inspiration ko sila kung paano kayanin yung araw-araw na mabigat. Actually ngayon medyo gumagaan, although hindi pa man nasusolusyonan yung mga problema, pero yung alam mo yung eagerness mo na lumaban, andun na. Then eto nga yung panaginip ko. Kasi 'di ba meron akong maliit na sari-sari store, then yung benta ko daw na mga barya, actually puro barya lang naman, nawawala. So pinagalitan ko raw yung mga anak ko, pinagbibintangan ko, ganyan. Then hinahanap ko yung mga barya. Tapos, nagbukas na ako ng mga drawers kasi hinahanap ko nga, baka nandun, mga laman ng drawers, di ba, puro damit, ganyan. Then yung pinakalas, sa pinakailalim, wala siyang laman. Pero may nakasulat dun sa mismong drawer. Hindi ko nakalimutan kasi pagising ko, sinearch ko kagad siya. Kalagay dun Exodus 2 verse 23. Then sinearch ko siya, then eto nga. Sinave ko muna kanina, pagkagising ko, sinave ko kagad kasi baka makalimutan, di ba? Usually pag nananaginip tayo, nalilimutan natin yun pag lumipas na yung mga ilang oras. Then eto nga, sabi dito, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin, at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Diyos na may lubhang kahabagan, ang kaapihan at kawalang katarungan, maging ang pangmamata at pag-uuyam ay hindi nawawala. Sa iyo lamang ay hihikbi at hindi sa tao na mapanghusga. Sa iyo na ang katarungan ay kaligtasan at ang katagumpayan ay kapakumbabaan sa kapurihan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Alam nyo, yung niisip ko ngayon, parang calling to kasi parang pinapatibay o pinapatatag ng Panginoon yung relasyon ko sa Kanya. Yun nga, diba, sabi ko, nabanggit ko nga sa inyo na parang noon, akala ko yung mga ginagawa kong tama. Pero ngayon, realization ko, may mali pala talaga. Akala ko dati, okay lang yung nagdadasal ako lagi, minsan lang nakakapagsimba. Akala ko okay na yun Tapos nagsishare ako ng blessing sa iba nung meron ako. Akala ko okay na yun. Pero parang hindi pa rin pala. May kulang o talagang may mali. May mali. So ngayon na ganito yung nararamdaman ko o nandito ko sa mahirap na sitwasyon at mabigat. Ito yung parang nag-aano sa akin nagpapagaan ng pakiramdam. Parang napapalapit ako lalo kay Lord. Parang tinatawag niya ako. Siguro nakakalimutan ko rin siya. Nakakalimutan ko siyang pasalamatan kahit na nagdadasal ako palagi. Kaya ngayon, parang alam mo yung pakiramdam na mabigat, pero kasi nga may iniisip ang problema, hindi naman yan nawawala hanggat walang solusyon. Pero ngayon lalabas ako, hindi para magliwaliw. Lalabas ako kundi kasi maghahanap ako ng pwedeng solusyon sa pinagdadaanan ko. Ayoko na magkulong dito sa bahay, mag-isip ng mag-isip. So ngayon, lalabas muna ako. Hihinga. Magmumuni-muni rin. At yun, ikilos na ako. Kasi na-stuck ako sa pag-iisip ng problema. Hindi na ako umiisip ng solusyon kasi parang naghihintay na lang ako palagi. Although meron naman kasi talaga dapat na mga paparating, pero palaging delays or palaging blockways, hindi natutuloy. So ngayon baka kailangan ko rin talagang kumilos para magkaroon ng solusyon, para mamulat yung mata ko kung ano ba yung dapat kong gawin. So yun lang for today's guys. Good day. Have a nice day.